35 individual na sangkot sa maanumalyang flood control projects inilagay na sa Immigration Lookout Bulletin Order. Consolidated list ng ILBO batay sa request ng Senate Blue Ribbon Committee at DPWH ilalabas ngayong araw ng Department of Justice. Philippine Contractors Accreditation Board Executive Director Attorney Herbert Matienzo nagbitiw na sa pwesto. DPWH Regional Director Henry Alcantara tinanggal na sa serbisyo kasunod ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Lifetime blacklisting sa Wawaw Builders at Sims Construction iniutos ni DPWH Secretary Vince Dizon. Sabina laban sa 3 DPWH executives at 5 contractors ng flood control ilalabas ng Senado. At rekomendasyon ng party leaders na ibalik ang 2026 National Expenditure Program sa Department of Budget and Management, binawi na. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 4, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Inilagay na ng Bureau of Immigration sa kanilang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ang 35 individual na iniuugnay sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, hapon ng September 3 nang matanggap nila ang kopya ng Immigration Lookout Bulletin Order at agad ring inatasan ang kanilang mga tauhan na mahigpit na i-monitor ang mga personalidad na kasama sa listahan. Nilinaw naman ng immigration na sakop lamang ng ILBO ang mahigpit na monitoring sa mga nasabing individual at hindi para sila ay pigilan na makabiyahe palabas ng bansa. Ilan sa mga pinangalanan ng Bureau of Immigration na kasama sa ILBO ay sina Alex at Raymond Abelido, si Zara Discaya, Maria Roma Discaya Rimando, Alan Kirante at 30 iba pa. Inaasahang ilalabas ngayong araw ng Department of Justice o DOJ ang consolidated o ang pinagsamang listahan ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga kontraktor na kasama sa Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO. Ito ay alinsunod sa naging request ng Senate Blue Ribbon Committee at ni DPWH Secretary Vince Dizon. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento Live. Dante, ano ba ang ibig sabihin kapag inilagay na sa Immigration Lookout Bulletin itong mga DPWH officials at ilang contractors? Magandang tanghali aga. Ang epekto kasi nitong Immigration Lookout Bulletin Order na inisyu ng Department of Justice ay para lamang i-monitor kung lumabas o bumiyahe ang isang individual. Ibig sabihin nito aga, hindi maaaring pigilan ng ILBO na umalis ng bansa ang isang personalidad. Sinabi ng Department of Justice o DOJ na ilalabas lang ngayong araw ang buong listahan ng mga individual tulad ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH at mga kontraktor na dawit sa isyu ng flood control projects. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Miko Clavano, ang ilalabas nilang listahan ay consolidated na o pinagsama batay sa request ng Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Rodante Marcoleta at ang nasa listahan naman ni DPWH Secretary Vince Dizon. Dagdag pa ni Clavano, ang pinirmahan kahapon ni Secretary Remulla na ILBO ay initial na batch lang batay sa request ni Senator Marcoleta. Ang request niya ni DPWH Secretary Dizon ay ngayong araw pipirmahan ng kalihim
Kapag formal nang mapirmahan ang isang ILBO, ay ibibigay naman ito sa Bureau of Immigration o BI para ipatupad. Magre-report ang immigration sa DOJ tungkol sa galaw o biyahe ng mga individual na nasa listahan o nasa ilalim ng ILBO. Aga kinumpirma nga ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na kahapon ay natanggap na rin nila yung Immigration Lookout Bulletin Order na inisyo ng DOJ laban doon sa 35 mga personalidad. At ito ay inilagay na doon sa kanilang central base. Ibig sabihin, kahit saang mga immigration office o lahat ng mga paliparan sa bansa ay maaari nang i-monitor ang galaw nitong mga personalidad na nasa ilalim ng ILBO. Yan ang ating update mula dito sa Manila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Posibleng nakaalis na ng Pilipinas ang isa sa 35 individual na kasama sa listahan ng mga nasa Immigration Lookout Bulletin na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Gayunman, hindi na idinetalye pa ng Bureau of Immigration ang pangalan ng personalidad dahil sa ngayon ay bineberipika pa ito. Batay sa monitoring ng immigration, nakaalis na ng bansa ang nasabing individual bago pa ilabas ang ILBO. Nagbitiw na sa pwesto bilang Executive Director ng Philippine Contractors Accreditation Board si Attorney Herbert Matienzo. Ang resignation ni Matienzo ay kinumpirma mismo ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque. Ayon kay Secretary Roque, nag-resign kahapon, September 3, si Matienzo at agad rin itong tinanggap ng kalihim. Sinasabing nagbitiw siya sa pwesto dahil sa personal reasons. Isa ang pikab sa mga ahensyang idinadawit ngayon sa issue ng maanumalyang flood control projects. Pinirmahan na ni Senate President Francis G. Escudero ang paglalabas ng subpoena laban sa ilang sangkot sa mga umano'y anomalya sa flood control projects. Alinsunod ito sa rekomendasyon ni Senate Deputy Majority Leader Rodante Marcoleta, Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Kabilang dito ang 3 executives ng Department of Public Works and Highways na pawang mga nakatalaga sa probinsya ng Bulacan. Ipinatatawag din sa pagdinig ng Senado ang 5 contractors na nakakuha rin ng mga pinakamalalaking proyekto ng pamahalaan. Bukod dito, inaprubahan din ng tagapangulo ng Senado ang pagsabpina sa mga dokumento, partikular na ang fraud audit highlights ng Commission on Audit. Sa Lunes, September 8, muling ipagpapatuloy ng Senado ang pagdinig sa issue kaugnay ng katiwalian sa ilang DPWH projects. Ipinahayag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, co-chairperson ng House Infra Committee, na sinadyang lokohin ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang pamahalaan sa hindi pagpapatupad ng flood control project sa Baliwag, Bulacan. Naniniwala rin itong hindi fall guy o panakipbutas ang dating DPWH official. Ang detalye sa report ni Rosa Licos. Hindi maaaring maging depensa sa korte ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang kapabayaan sa natuklasang ghost flood control project sa Baliwag, Bulacan. Ito ang binigyang diin ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, co-chairperson ng House Infra Committee. Sa unang pagdinig ng Joint House Panels, inamin ni Alcantara na pumirma siya ng Certificate of Completion kahit hindi nagsagawa ng inspeksyon sa naturang reinforced concrete river wall project sa Barangay Piel sa Baliwag, Bulacan. Giit ni Congressman Ridon, sinadya ni Alcantara ang panloloko sa gobyerno. District Engineer Alcantara intentionally defrauded government in not implementing the Baliwag Bulacan Ghost Project. He was there in the beginning. Ibig sabihin, doon po sa pagpirma ng kontrata. He was there in the first signing of the check, issuance of the check. Doon po sa ata yung paglalabas po ng resibo. He can make the defense na negligence ho siya, pero obviously yung negligence ho, hindi yung totoo eh. So meron ho siyang actual, direktang, mabigat na pananugutan
dito po sa ghost project po na ito. Bukod sa pag-ako ng kapabayaan sa tungkulin, aminado si Alcantarang nagkakasino ito ng 2 hanggang 3 beses sa loob ng 1 buwan gamit ang peking identification card. Hindi naman naniniwala si Congressman Redon na fall guy o panakipbutas lamang si Alcantara sa mga maanumalyang proyekto ng pamahalaan sa Bulacan. Dalawang bagay naman yung inamin niya negligent siya dito sa mga proyektong ito. Pangalawa, pumapasok sa mga kasino na fake IDs, no? May kasasapitan ho siyang malubha kahit yung negligence, may kaso yun To a certain extent, we appreciate his candor in making all of these admissions, no? Paano mahirap maging fall guy kung ikaw yung boss ng opisina Tapos ikaw yung pumirma sa mga cheque, ikaw yung pumirma sa mga kontrata, no? So, I don't think there is no fall guy in this particular ghost project case. Dagdag pa nito, posibleng maharap si Alcantara at ibang kasabwat nitong opisyal at kontratista sa plunder at iba pang reklamong kriminal at administratibo. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, tinanggal na sa serbisyo ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon si DPWH Regional Director Henry Alcantara simula ngayong Huwebes, September 4. Ayon kay Secretary Dizon, kakasuhan rin si Alcantara dahil sa pagkakasangkot nito sa maanumalyang flood control projects. Bukod kay Alcantara, 2 pang opisyal ng DPWH ang posible ring patawan ng dismissal. Nauna nang humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee si Engineer Henry Alcantara kung saan inamin nito na nagkaroon ng kapabayaan sa isang flood control project sa Bulacan. Today, I'm going to announce, number 1, Henry Alcantara, effective today, is dismissed from the... He's suspended. Okay, he is now dismissed. I will call for a summary dismissal of Henry Alcantara. And next week, I will ask the DPWH legal to recommend filing charges, the appropriate charges against Henry Alcantara. Criminal? Obviously, criminal to. No, criminal to. Pag nanakaw ito 100 million. So si Henry Alcantara, dismissed, and we will recommend filing of charges with the Ombudsman. Iniutos ni DPWH Secretary Vince Dizon ang lifetime blacklisting sa Wawaw Builders at Sims Construction dahil sa pagkakasangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Sa inspeksyon ng flood control projects sa Barangay Sipat Plaridel, Bulacan, natuklasan ng kalihim ang 96 million peso contract ng Wawaw Builders na halimbawa ng isang ghost project. Kasama rin sa ipagbabawal ang Sims Construction na una nang nadiskubre ni Pangulong Marcos Jr. na may kaparehong irregularidad. Giit ni Dizon, lahat ng kontratistang sangkot sa ganitong anomalya ay dapat patawan ng automatic permanent ban mula sa DPWH. Tinukoy ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang 2 posibleng dummy contractors ng mga maanumalyang flood control projects. Ito ay matapos isiwalat ni Senate Minority Leader Vicente Soto III na gumagamit ng ibang tao ang malalaking kontratista para sa kanilang operasyon. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Lubhang dismayado si Senate Majority Leader Joel Villanueva sa mga kababayan nito sa Bulacan sa hanay ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Bunso dito ng mga naibunyag na mga katiwalian sa ilalim ng ahensya sa kanilang lalawigan na nakita ng mga ghost flood control project. 2 sa 15 contractors na may pinakamalalaking kontrata sa pamahalaan ang pinangalanan pa ng senador. Yung slope protection, for example, ng Wawaw dun sa Kalumpit, 146 dapat yung slope protection, ang ginawa 77 lang. So there's a discrepancy of 46, no? Dun sa slope protection, pero yun binayaran yun. At anong tawag doon, di ba? Yung St. Timothy, tinanong natin si Miss Rimando na the 30,000 ang kinikita pero may 800 million dun na paid up dun sa kanyang kumpanya, di ba?
Ayon pa kay Senador Joel, klaro ang pagpapahiram at pagbebenta ng mga lisensya sa mga kontratista. At sa naturang dalawang kumpanya, tila dummy contractors rin ang mga ito na gumagamit ng ibang mga tao sa kanilang kumpanya. Well, it looks like they are dummy companies, no? Yung diniscuss namin sa floor kahapon na kamakalawa, if I'm not mistaken, na ang dami talagang nagpapahiram ng lisensya. License for rent talaga. At yung mga diskaya, may mga feelers na nagsasabi na magsasalita na sila na kung sino yung mga pinahiram nila ng lisensya. Alam natin, bawal yun, pero Sinabi naman ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III na may nalalaman sila na 3 hanggang 4 na dummy contractors. Mulaan niya ito sa top 15 contractors ng flood control projects na nasa listahan rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam ko nangyayari ito ang alam namin, nangyayari itong dummy issue. Hindi lang limited do sa 15. Marami pang ibang ganun din. Baka lang hindi lang matingkad. Kasi hindi nabubuko na walang ghost. Baka puro mga racket lang, urakot lang, baka hindi mga ghost yung ginawa. So hindi nabubulgar. Plano ni Soto na pangalanan ng mga umano'y dummy contractor na natukoy nila sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes, September 8. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ininspeksyon ngayong araw ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang isang ghost flood control project sa Bulacan na nagkakahalaga ng nasa halos 100 milyong piso. Sinasabing inireport na ang proyekto na 100% nang tapos, subalit nadatnan itong nakatenga ng DPWH. Mula sa Plaridel, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano ang naging assessment ni Secretary Dizon dyan sa ininspeksyon na flood control project? Magandang tanghali, Aga, at ayon nga kay DPWH Secretary Vince Dizon, malinaw na isa itong ghost project dahil hindi tugma ang nakasaad sa dokumento at ang aktwal na sitwasyon sa lugar. Sinasabi pa ng kalihim na hindi katanggap-tanggap na idideklarang 100% completed ang 96.5 million pesos flood control project. Kahit yun pa lang sinisimulan ang paggagawa nito. Bismayado si DPWH Chief Vince Dizon sa natuklasan nito na namang ghost project sa Barangay Sipat, Plaridel, Bulacan. Sa isinagawang inspeksyon, nadatnan ni Dizon ang isang subcontractor ng Wawaw Builders na gumagawa ng river protection wall. Ngunit bago pa man niya ito tanungin, nakakalap na ng ang kalihim ng impormasyong nagpapatunay na isang ghost project ang naturang kontrata. Protection wall, no? Dito sa river, worth 96.5 million from the 2024 GAA, no? Contract was started on March 20, 2024. Nakalagay dito, ang kanyang duration is dapat 270 days. Okay? Pero, nung June 11, so April, May, June, so less than 3 months, nakalagay dito, actual accomplishment 100% in 3 months. Date collected, meaning nabayaran si Wawaw Builders, siya ang contractor, si Wawaw, July 21, 2024. So, 1 month after. Nang tanungin ni Dizon ang kapitan ng barangay, lumabas na 3 linggo pa lamang ginagawa ang proyekto na dapat ay natapos na noong nakaraang taon pa. Dagdag pa ng kalihim, malambot pa at substandard ang mga materyales na ginamit sa flood control project. Itong ginagawa, yun nakikita nyo ngayon. Kasi obviously, bago pa ng gawa yan eh. Diba? Ang sagot sa akin ni Cap, ang sagot sa akin ng mga kababayan natin doon, yung mga nakatira dito sa tabi, 3 weeks ago.
So, ito ang tawag ko dito, patay na, pinipilit buhayin. Kasi nabayaran na siya nung last year. Sabi dito ng DPWH, 100% completed na to last year. Ayon kay Dizon, kailangang imbestigahan din ang mga opisyal ng DPWH na posibleng nagpabaya o nakinabang, kabilang na nga ang si dating district engineer na si Henry Alcantara, kung bakit inaprubahan nito ang proyekto bilang completed kahit malinaw na hindi pa ito tapos. Kit ng kalihim, hindi palalampasin ng DPWH ang ganitong irregularidad. Tiniyak din ni Dizon na isisumiti nila ang lahat ng ulat sa Malacanang bilang bahagi ng pinaigting na kampanya kontra katiwalian ng pamahalaan. Aga sa ngayon nga, kung mapakita natin, ito na mismo yung pinuntahan o inspeksyon na ghost project nga na ngayon palang ginagawa. At ito ay nasa 150 meters na kinakailangan anyang tapusin at hinahabol ngayon. Pero ang totoo, dapat nung nakaraang taon pa ito tapos, pero ngayon palang ito ginagawa. At yan muna ang ating latest live mula rito sa Bulacan. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nestor Torres. Nanawagan ang legal counsel ng mga diskaya na huwag idamay ang mga anak ng mga ito sa kasalukuyang kontrobersiya na bumabalot sa kanilang pamilya kaugnay ng maanumalyang flood control projects sa bansa. Samantala, pinasinungalingan rin ng abogado ng mga ito na may koneksyon si dating DPWH Secretary Bunoan at Sara Diskaya. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Kasabay ng mga bumabalot na mga kontrobersiya sa pamilya Diskaya pagdating sa pagkakaugnay nito sa mga umano'y maanumalyang flood control project sa bansa, umapela si Attorney Cornelio Samaniego III, legal counsel ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya, na huwag nang idamay ang mga anak nito sa mga kasalukuyang issue, lalo na pagdating sa palitan ng mga komentaryo sa social media. Pwede po ba, sir, ihiwalay na lang natin yung, isang tabi na lang muna natin yung mga bata. May mga problema po kasi sila sa health. Isang tabi na lang po natin. 4 ang mga anak ng mag-asawang Diskaya. Ayon sa abogado ng mga ito, wala na silang magagawa sa mga hinaing ng mga tao, lalo na ng mga nagbibigay ng mga opinyon online. Nakikiusap na lang po ako sa inyo, yung mag-asawa na lang po, wag na lang po yung mga anak. Yung spouses Diskaya, malakas po ang loob, pero wag na lang po yung mga anak. Sinigundahan rin ito ang naunang pahayag ni Sara Diskaya sa Blue Ribbon Committee hearing nitong Lunes na wala siyang kakilala sa Department of Public Works and Highways. Ngunit lumutang sa social media ang litrato na magkasama si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at Sara Diskaya. Ayon kay Attorney Samaniego, hindi sukatan ang isang litrato para sabihing may ugnayan na kaagad ang dalawa. Hindi naman po ibig sabihin na nagpa-picture ka may connection ka na. Di ba? Ako rin po bilang practicing lawyer, may mga politiko rin po akong, pa-picture po tayo, boss. Ganun. Pero hindi naman ibig sabihin nun may connection na. So doon po nagiging negative po kasi. Alam niyo ang social media talaga nakakatakot Ayon sa kampo, nalalagay sila ngayon sa ganitong sitwasyon dahil pinili nilang manahimik sa halip na agad magpaliwanag ng unang madawit ang mga Diskaya sa umano'y maanumalyang flood control project sa bansa. Samantala, tiniyak ni Attorney Samaniego na patuloy silang dadalo sa mga patawag na hearing, mapasenado man aniya o sa Kamara. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ng Department of Public Works and Highways o DPWH National Capital Region na may ghost project sa Metro Manila. Anila, wala silang kontraktor na binayarang buo nang hindi tapos ang proyekto. Ang detalye sa report ni Jed Neresina.
Higit 1,600 flood control projects ang mayroon sa Metro Manila ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH ng National Capital Region. Ngunit ayon sa report ni DPWH NCR, Assistant Regional Director Engineer Montrexis Tamayo sa House Committee on Metro Manila Development kahapon, 450 sa mga ito ang ginagawa pa. Kabilang narito ang 4 na aniyay taong 2023 pa nagsimulan. Most common cause of delays po is right-of-way issues, working permits, obstruction of utilities, pending completion of phases po, and yun pong obstruction of utilities po. Mahigit 33 billion pesos ang halaga ng mga ongoing na proyekto at aabot naman sa 66 billion pesos ang nakumpleto na. Iginiit din ng DPWH NCR sa pagdinig kahapon na walang ghost flood control project sa Metro Manila. Paliwanag ni Engineer Tamayo, wala silang contractor na binayarang buo nang hindi tapos ang proyekto. Dinipensahan din nila ang 141 flood control projects sa Quezon City na hindi umano na coordinate sa lokal na pamahalaan. Ayon kay Engineer Tamayo, naglabas na sila ng memo sa district offices na nag-uutos na dapat i-coordinate ang mga proyekto sa bawat lungsod sa Metro Manila. Actually, kailangan po yun para po mas maging maganda at smooth sailing po yung implementation ng mga projects natin. In fact, nagpalabas po kami ng memorandum sa lahat ng mga district offices po namin na kailangan po lahat po ng mga projects namin ay i-coordinate and i-explain po yung project namin sa LGU para po at least kung magkaroon po ng problema, at least matulungan din po kami ng LGU na i-explain po din sa mga tao. Samantala, nabanggit din ng DPWH NCR na nagsasagawa na sila ng data collection para sa binubuo nilang drainage master plan sa buong NCR. Jad Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binawi na ng political party leaders sa Kamara ang rekomendasyon ng ibalik ang 2026 National Expenditure Program sa Department of Budget and Management. Ayon kay Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez ng Nationalist People's Coalition o NPC. Tuloy din ang budget deliberations sa Kamara ngayong araw. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosa Licoz live. Rosalie, ibig bang sabihin isinantabi na yung rekomendasyon na ibalik ang 2026 proposed national budget sa DBM? Tama, Aga, isinantabi na ng ilang House political party leaders yung rekomendasyon nila na ibalik sa Department of Budget and Management o DBM yung 2026 National Expenditure Program o NEP, yung panungkalang pambansang pondo sa susunod na taon. Nais nang ibalik yung NEP sa DBM dahil sa mga natuklasang questionable items sa ilalim ng Department of Public Works and Highways at ilan pang ahensya. Ito ang inihayag ni Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez na miyembro rin ng National People's Coalition. Isa ring Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations ang kongresista. Dumalo rin ito mismo sa pagdinig ng panukalang pondo ng Department of Health kaninang umaga. Pakinggan natin ang pahayag ng kongresista. So sir, binawi na yung recommendation na ibabalik yung NEP sa DBM. Wala na yun? Sila nakiusap na dito na, tuloy na lang para hindi na paghahol sa panahon. Anya, nagkausap sa pamamagitan ng telepono sina Speaker Martin Romualdez at Budget Secretary Abena Pangandaman kaugnay ng issue at tinawagan naman ng House Speaker ang political party leaders para sabihing tuloy ang budget deliberations. May feedback po ba si Speaker about this? Guidance? Sa tinawagan nila kagabi. Tinawagan din kami na tuloy na lang. 2 linggo ang unang inanunsyo ni na Budget Secretary Abena Pangandaman at Public Works and Highway Secretary Vince Dizon kagabi na rerepasuhin yung sinasabing mga questionable items. Pero naniniwala naman si Congressman Alvarez kaya ito ng 10 araw. Ayun siyang pakiusap. Tingin namin sa 10 days matatapos. Budget deliberation na nila. Maharap sila doon para sabihin ni
ni Chairwoman Swansing, ano yung mga na problemang items na hindi naman namin alam na nandyan pala yan. Samantala, ang panukalang pondo ng Departments of Health at Transportation ang nakasalan sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations ngayong araw. Ayon naman kay House Appropriations Panel Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing, as is ang schedule ng budget briefings. We've also informed all the House members that with the concurrence of the party leaders, all the budget hearings of the Committee on Appropriations will proceed as scheduled, starting today all the way through September 16. So tuloy-tuloy po ang ating trabaho. So tuloy-tuloy po yung mga budget deliberations. Aga bukas naman, araw ng Biyernes, nakatakda ang budget deliberation para sa Department of Public Works and Highways, kung saan inaasahan natin na tutukuyin ng mga kongresista yung sinasabi nilang nakita nilang mga questionable items sa ilalim ng panukalang pondo ng DPWH, gaya ng mga proyektong natapos na pero pinondohan pa rin o may alokasyon pa rin para sa 2026 proposed national budget. Asahan din natin na itong budget deliberation ng DPWH bukas, sasabayan ito ng mga kilos protesta ng ilang progresibong grupo sa labas ng Kamara. Balik sa iyo, Ada. Maraming salamat, Rosalie Coos. Nagsimula ng talakayin ng House Appropriations Committee ang panukalang budget ng Department of Transportation para sa taon 2026. Ayon sa DOTR, malaking bahagi ng kanilang proposed budget ay nakalaan para sa mga programang pang-infrastruktura. Para sa detalye may report si Jed Neresina live. Jed, magkano ang budget na hinihiling ng DOTR para sa taong 2026? Ella, 197.331 billion pesos yung panukalang budget o yung hiling na budget ng Department of Transportation para sa taong 2026. Kung saan ayon sa ahensya, 124.24% itong mas mataas kumpara doon sa nasa 87 billion pesos na nakuha nilang pondo para ngayong 2025. Nagsimula ng talakayin ngayong araw ng House Appropriations Committee ang panukalang budget ng Department of Transportation o DOTR para sa taong 2026. Bago pa man inilatag ng ahensya ang kanilang proposed budget sa susunod na taon, nauna nang prinesenta ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang performance ng DOTR simula ng Marso ngayong taon. Ayon sa acting kalihim, pataas ang kanilang disbursement rate at isa itong indikasyon na epektibo ang pagpapatupad nila ng mga programa at proyekto. Tiniyak din ni Acting Secretary Lopez na magpapatuloy sa mga susunod na buwan ang mabilis nilang paggamit ng pondo na mayroon ang ahensya. As of March, we have 15% disbursement rate. As of April, we have 21, 27, 38, and 45. And I think with the new system that was introduced by Secretary Vince Dizon and that we adopted, magpapatuloy-tuloy lang po ang ating disbursement rate. Para sa taong 2026, humiling ang DOTR ng 197.331 billion pesos at malaking bahagi nito ay ilalaan nila para sa mga programang pang-infrastruktura. Ayon sa ahensya, ito ay 124.24% na mas mataas kumpara sa 87 billion pesos na budget na natanggap nila ngayong 2025. Ayon pa sa DOTR, hiling nila ang 369.024 million pesos na para sa 166 na infrastructure-related programs, activities, and projects. Ngunit 142.837 million pesos lamang ang inilaan ng Department of Budget and Management o DBM. Bukod dito, ang ilan sa mga panukalang proyekto ng DOTR ay hindi umano na pondohan sa National Expenditure Program, kabilang na ang MRT3 Rehabilitation, PNR South Long Haul, LRT Line 2 East Extension at iba pa.
Ella, sa mga oras na ito, ongoing yung budget deliberations ng Department of Transportation at ilan nga sa mga naitanong na ng mga kongresista sa ahensya ay yung update sa kanilang mga railway projects maging doon sa jeepney modernization program at aantabayan na natin kung ano pa yung mga bubusisiin dito sa Kamara kaugnay nga doon sa hiling na budget ng DOTR para sa susunod na taon. Ayan muna ang update mula rito sa House of Representatives. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Nagbanta si Senator Raffy Tulfo na haharangin ang budget ng Department of Labor and Employment o DOLE kung hindi sisibakin ang anyay mga tiwaling inspektor nito. Iminungkahi naman sa pagdinig ng Senado ang paglalaan ng umento at pagsuot ng body-worn camera ng DOLE inspectors para maiwasan ang katiwalian. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, bakit pinatatanggal ni Senator Raffy Tulfo ang mga inspektor ng DOLE? Hindi panagagawa ng mga inspektor ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kanilang trabaho. Ito ang binunyag ni Senador Raffy Tulfo matapos makatanggap siya ng maraming reklamo mula sa mga manggagawa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Labor, Employment and Resource Development ngayong araw, sinabi ng nakatatandang Tulfo sa Senado na nagsagawa siya ng inspeksyon, partikular ito sa mga manufacturing company sa Kamanava area o ang bahagi ng Metro Manila, partikular na sa Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Isinaad ng senador ang ginawa ng mga DOLE inspectors na hindi anya tinitingnan ang work area o lugar na pinagtatrabahuan ng mga manggagawa kung ito ay maayos. Hindi rin anya kinukonsulta ng mga inspektor ang mga manggagawa para alamin ang kanilang mga kalagayan. Sa halip, dumediretso lang ang mga inspektor sa Human Resources o HR office ng mga kumpanya, magmemeryenda at pag-uwi ay may dala na umanong makapal na envelope batay sa sumbong ng mga manggagawa. Secretary Laguesma, I promise you, i-defer ko ang budget ninyo. Pag hindi nyo pakita sa akin at pag walang nasibak, gusto ko may masibak din sa DOLE dahil hindi naman magreklamo sa akin yung mga magagawa kung hindi sila naapi sila ng kanilang mga employer at naapi pa rin sila ng mga taga-DOLE. Because if DOLE has just been doing their job, hindi na dapat sila magreklamo. Nasa pool na agad ng mga field inspector ng DOLE na, oy, kayong company A, o hindi ka napapasweldo na maayos, napakainit dito, madulas, etc. Na-flag down agad. Bakit hindi? It's either hindi lang ginagawa ang trabaho nila o corrupt sila. Suwestyon ni Senador Raffy pagsuotin ng lahat ng mga inspektor ng body-worn camera upang malaman ang ginagawang trabaho ng mga ito. Ayon naman kay Senador Amy Marcos, chairman ng komite, pagkakataon na ito upang baguhin ang naturang sistema lalo pat napakaunti lang ng mga DOLE inspectors. Dapat sa budget, dagdagan natin yung inspector plus yung mas mataas na antas naman. Yung mas may expertise at saka mas mataas ang sweldo kasi kung minsan kung sino-sino na lang ang inaatasan na maging inspektor, tulad nga ng sinabi niyo, madaling abutan at madaling sabihan o takutin. Kaya eto nga, kailangan yung mga lampasuhol talaga at kinakailangan talaga na magkaroon ng mga inspector of a higher standard who are more adept at manufacturing, at engineering, mas alam ang chemical at iba pang health concerns. Tugon naman ng DOLE, wala silang budget para sa body-worn camera. Ngunit nangako si DOLE Secretary Benvenido Laguesma na magsasagawa sila ng verification at close monitoring o masusing pagbabantay sa mga inspection result ng kanilang mga tauhan kung tugma ito sa mga ulat ng paglabag. Amin pong isasaalang-alang seriously at tingnan namin kung paano po mapapatupad nang hindi naman po kami lalabag din sa mga karapatan ng mga tao na pwede pong maapektuhan.
Aga nangako rin si Secretary Laguesma na magsusumite sila sa Senate Committee sa loob ng 1 linggo ng report kaugnay nga sa implementasyon ng DOLE at pagsisiyasat sa kanilang mga inspektor. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maging ganap na batas ang Enhanced Fiscal Regime for Large-Scale Metallic Mining Act sa Malacanang kanina. Sa pamamagitan ng bagong batas, papayagan na lamang na magmina ang mga mining company sa mga itinalaga ng gobyerno na mining sites at kinakailangan magbayad ng 5% royalty mula sa kanilang gross output. Sa mga nag-ooperate naman sa labas ng mineral reservations ay sasailalim naman ito sa margin-based royalty sa income mula sa metallic mining operations. Sa ilalim rin ng bagong batas, ang mga kumpanyang kikita ng higit sa 30% ay papatawan ng dagdag na buwis para matiyak na ang gobyerno ay makatatanggap ng patas na bahagi ng kinita ng mining companies. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., makikinabang rin sa bagong batas ang mga local government unit. In addition to the allotted national revenue collections, local government units will now receive 40% of the gross collections from excise taxes on mineral products, royalties, and other taxes or fees. This ensures that the communities who bear the brunt of mines will also experience their benefits. Nagbabala ang Embahada ng Pilipinas sa mga Pilipino sa bansang Singapore na kumukuha ng iba pang trabaho bukod sa kanilang regular employment doon. Ayon sa Embahada, mahigpit na ipinagbabawal ng Singapore government ang moonlighting o pagtatrabaho sa iba na hindi sakop ng kanilang employment contract kahit na ito ay sa libre nilang oras o araw. Sino mang mapatutunayan na lumabag ay posibleng makulong ng hanggang 2 taon at may kaakibat na multa na aabot sa 20,000 Singapore dollars o 80,000 pesos. Posible ring patawan ng permanent ban sa pagpasok sa Singapore ang sino mang mahuhuling Pinoy na sangkot sa moonlighting. Dalawang individual kabilang ang isang buntis ang nasawi matapos matabunan ng gumuhong lupa sa magkahiwalay na insidente ng landslide sa Mankayan, Benguet at sa Tabuk City. Ang detalye alamin natin kay Grace Doc Tulero live. Grace, ano ang detalye dyan sa nangyaring landslide sa Benguet at Tabuk? Yes, Ella, bandang alas 4:50 ng hapon kahapon, September 3, naganap ang pagbuho ng lupa sa Lower Lipatan, Ginawang, Mangkayang, Benguet na ikinasawi ng isang 7 buwang buntis. Natutulog ang buntis sa loob ng kanilang bahay nang biglang bumigay ang riprap wall sa likuran ng kanilang tahanan dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Agad namang rumisponde ang mga opisyal ng barangay kasama ang Bureau of Fire Protection at Philippine National Police. Bandang alas 5:25 ng hapon nang ma-retrieve ang bangkay ng 7 buwang buntis at agad itinakbo sa Lodran Hospital subalit idiniklarang dead on arrival. Samantala, sa hiwalay na insidente, isang 17 anyos na lalaki naman ang nasawi sa Brookside, Purok 6, Bulanao, Tabuk City. Nasa loob ito ng kanyang silid nang gumuho ang lupa dahil sa malakas na ulan. Bandang alas 8 ng gabi, na-retrieve ng mga responders at volunteers ang bangkay ng biktima. Dahil sa bigat ng lupang tumabon, mahigpit ang paghatid ng tulong at kailangan pang gamitin ang ilang kagamitan pang rescue. Agad din siyang dinala sa ospital subalit diniklarang dead on arrival. Ayon sa mga otoridad, isa ang biktima sa mga pamilyang nakatira sa mga delikadong lugar na malapit sa gilid ng bundok. Paalala ng mga opisyal, lalo na ang local DRRMO na mahigpit na bawal ang pamamahay sa mga lugar na high risk sa landslide at dapat agad lumikas ang mga residente kapag may malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan upang maiwasan ang katulad na trahedya.
Yan mo ng balita mula dito sa Tublay, Benguet. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Doc Tolero. Inanunsyo ni Florida Governor Ron DeSantis na hihilingin niya sa state legislature ang pagbasura ng batas na nag-oobliga sa mga bata na magpabakuna laban sa polio, diphtheria, measles at mumps bago makapasok sa paaralan. Ayon kay State Surgeon General Joseph Ladapo, maglalabas din sila ng panibagong panuntunan upang tanggalin ang iba pang mandated vaccines sa chickenpox, hepatitis B at strep infections. Iginiit din ni Ladapo na walang sinuman ang dapat magdikta kung ano ang ilalagay ng tao sa kanyang katawan. Mariin naman itong tinutulan ng mga health expert at nagbabala na maaari itong maging banta sa kalusugan at posibleng mauwi sa outbreak ng mga sakit na makaapekto sa mga bata, matatanda at immunocompromised na individual. Nagpasya si U.S. District Judge Alison Burroughs na labag sa batas ang ginawang pagpigil ni U.S. President Donald Trump sa mahigit $2.2 billion federal grants para sa Harvard University. Ayon sa hukom, walang basehan ang parata ng administrasyon na may anti-Semitism sa universidad at ginamit lamang ni Trump ang fund freezing para pilitin itong sumunod sa kanyang kagustuhan. Itinigil ng Pangulo ang malaking research grant matapos tumanggi ang Harvard na isiwalat ang listahan ng kanilang immigrant students. Dahil dito, nanindigan ng korte na hindi maaaring gamitin ang pondo ng pamahalaan para gipitin ang isang institusyon. Hindi bababa sa 29 ang nasawi matapos tumaob ang isang bangkang may sakay na tinatayang mahigit 80 pasahero sa Gausawa Community, Borgu, Niger State noong Martes. Ayon sa Niger State Emergency Management Agency, patungong duga para sa isang condolence visit ang mga sakay nang mabangga ang bangka sa punong kahoy bandang 11:30 a.m. dahilan upang lumubog ito. 50 na ang nailigtas habang 2 pa ang patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Iniulat din ng Ministry of Transport na walang suot na life jacket ang mga pasahero na itinuturong dahilan ng mataas na bilang ng nasawi. Ito na ang ikalawang trahedya ng paglubog ng bangka sa Niger State ngayong taon, kaya muling umani ng batikos ang pamahalaan sa kakulangan ng pagpapatupad ng safety measures sa mga ilog at inland waterways ng bansa. Wala pa ring bahid ng talo ang win-loss record ng AFP Cavaliers matapos nilang pataubin ang Ombudsman Graph Busters. Samantala, pasok na ang BJMP Greyhounds sa top 4 ng standing matapos tambakan ng 22 puntos ang DOJ Beacons. Hindi rin nagpahuli ang PNP responders na tapusin ang laban ng may 28 puntos na kalamangan, patunay na patuloy nilang paghahabol sa mas mataas na pwesto. Narito ang report ni JP Nunez. Performance ang ipinamalas ng mga koponan na nagwagi sa second round ng pagpapatuloy ng quarterfinals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025 sa Amoranto Arena sa Quezon City nitong Miyerkules. Sa first game, hindi pa rin nagiba ang AFP Cavaliers sa kanilang unblemished win-loss record na 7 straight wins. Habang ang kanila namang kalaban na Ombudsman Graph Busters, 2 sunod na talo na ang nakuha sa quarterfinals matapos ang kanilang bakbakan sa hardcourt. Sa first quarter ng laban, double-digit agad ang iniwang kalamangan ng AFP Cavaliers sa score na 23-13.
Sa halftime, bahagyang nadagdagan ang iniwang lamang sa score na 40-28. At sa third quarter, mas umarangkada pa ang laro ng AFP Cavaliers at mas naging organisado ang kanilang pasahan at mabilis na takbuhan. Lumobo sa 28 ang kanilang iniwang kalamangan sa third quarter sa score na 66-38. At sa fourth quarter, hindi na nakabawi pa ang Ombudsman Graph Busters. Pagtunog ng buzzer, lamang ng 24 points ang undefeated na AFP Cavaliers sa score na 82-58. Best player of the game si Lieutenant Colonel Redentor Abon na kumamada ng 15 points, 11 rebounds at 2 assists. As much as possible, ma-maintain namin yung standing namin na walang talo. So that is actually our aim for us to have that we have no loss for the whole duration of the game. Sa mga hindi naman siguro tayo sa yung itutuloy. Sa second game, nagpakitang gilas ang BJMP Greyhounds upang makapasok sa top 4 ng standing. Eksplosibo ang performance ni Jail Superintendent Ricky Pegalan na bumuslo ng 30 points, kasabay ang 13 points ni Jail Chief Inspector Luis Fajardo. Nasa kalahati ng total score ng BJMP ang inambag ng dalawang manlalaro. Ang DOJ Beacons naman, isa lang ang 3-point shot sa buong laro mula kay Asek Miko Clavano kumpara sa 4 na beyond the arc ni Pegalan. Sa pagtatapos ng game, isinara ng BJMP Greyhounds ang final score with 22-point advantage, 84-62. Best player of the game si Jail Chief Inspector Luis Fajardo sa kanyang double-double performance na 13 points at 11 rebounds. Napaka-importante ng love namin na to because we are aiming for the top 4 sa quarterfinals. So, meaning pag manalo kami sa DOJ, we have still 3 games para laruin ulit yung games namin. Sa third game, undisputed win din ang naitala ng PNP Responders kontra Executive Branch Commanders. Hindi nakasabay ang Executive Branch Commanders sa mabilis na pacing ng PNP Responders. Mas umabante ang 10-man rotation ng PNP Responders kumpara sa 8-man rotation ng Executive Branch Commanders. Sa first quarter, 6 na puntos lang ang hinahabol ng Executive Branch. Pagpasok ng second quarter, nagsimulang lumamang ng double-digit ang PNP Responders sa pagtatapos ng first half, 48-32. Sa third quarter, 23 points ang iniwang kalamangan ng PNP Responders. Sa fourth quarter, tuloy-tuloy ang pananalasa ng PNP at di na nabigyan ng pagkakataon ang executive branch na makabawi. As the buzzer sounded, tinambakan ng PNP Responders ang Executive Branch Commanders ng 28 points sa score na 92-64. Second straight win para sa PNP Responders para sa quarterfinals. Best player of the game si Police Colonel Pedro Martires na nagtala ng 18 points at 4 assists. Give our best. Dapat must win always sa lahat ng mga remaining na laro. So sana magtuloy-tuloy yung teamwork, magandang condition of course, para may panalo namin the next game. Matapos ang maiinit na bakbakan sa hardcourt, nananatili sa top spot ang AFP Cavaliers with 7-0 win-loss record. Pangalawa ang Judiciary Magis na may 1 talo. Third spot ang GSIS Furies na may 2 talo. Umangat naman sa top 4 ang BJMP Greyhounds mula sa previous standing na top 5. 5th place ang Ombudsman Graph Busters, 6th place ang PNP Responders, habang nasa 7th at 8th place ang DOJ Beacons at Executive Branch Commanders na may parehong 4-4 win-loss record.
Abangan ang susunod na bakbakan sa hardcourt sa darating na September 7, araw ng Linggo sa Nova Desi Convention Center sa Novaliches, Quezon City. First game ang DOJ Beacons laban sa GSIS Furies. Sa second game, ang undefeated na AFP Cavaliers versus rookie team na BJMP Greyhounds. At sa huling game, magtutuos ang Judiciary Magis kontra sa PNP Responders. Mapapanood ang live stream ng bakbakan sa hardcourt sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 22 na nagsasabi, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.